Magandang gabi po sa inyong lahat. Andito na naman si Kyle Hunting Mutya. Mayroon na naman po tayo mga bagong nakitang gamit. May ipapabot lang po ako sa Luzon, Visayas, Mindanao at tayo po ay inihiling ko po ngayon sa inyo na tayo po ay magdasal araw-araw po o gabi po at para po sa ating kaligtasan po lahat. Inihingi ko po sa inyo ito para sa ating kaligtasan kasi po ngayong October po papunta na po ng December ay medyo ang ulan ay palakas na ng palakas. Sa akin lang po sana po mapahinto po natin ito sa larangan po ng pagdarasal at hilingin po natin ito kay Ama na ito po ay hinto. Bagkus po kasi mayroon lang po akong nakikita pero ito po ay para po ito sa katauhan na kung tayo po ay magigising na ay tayo po ay magdasal at lagi po nating isipin ng lumikha at yung tagalikha lamang ang karapat-dapat na tawagin at hindi po dito sa atin sa kamunduhang ibabaw. Ibig pong sabihin hindi po natin tawagin ang Diyos ng lupa, kundi tawagin po natin ang nasa taas na dakilang Diyos at saka anak ng Diyos at saka Diyos Espiritu Santo. Yun lang po at mayroon po akong ipapakita sa inyo ng mga gamit po. Ito po yung mga bagong gamit na nakalap ni Kyle. Ayan po. Ito po. Ito po ay isang itlog po ito. Ayan po. Napakagandang klaseng itlog. Ayan po, itlog po ito ng isang ayan po. Ayan po yung gabay niya. Itlog po ito ng isang diwata po ito. Ang may-ari nito sa itlog na to. Ayan po yung gabay. Ito naman po yung buto ng durian. Ayan po. Ito naman po yung ano natin, yung sa kidlat po natin. Ayan po yung mukha niya. May mukha po siya. Ayan po ang gabay ng kidlat. Paa at saka mukha ng isang warrior po ito. Ayan po, warrior po yan na kidlat. Ibig sabihin ang gahawak nito ay warrior po. Ayan po yung itsura. Ito naman po yung bangil ng kidlat na tinamaan sa kuweba. Ayan po. Tinamaan po ito sa kuweba. Ito po ay pinakamalakas sapagkat po ito ay may isang gamit na ng pangil ng kuweba. Tinamaan pa siya ng kidlat. Ibig sabihin matindi ang kanyang atang. Ayan po. Ito naman po ay isang uri po siya ng sibat. Ayan po. Kung napapansin po natin yan, uri po siya ng sibat na mga ginagamit pa noon ng mga ating mga ninuno. Kung napapansin po natin, ayan po, ukit na ukit niya. Ayan po. Ayan po yung mga itsura ng gabay niya. Dalawa, mga matatapang. Ayan po, 3, 4, 5. Ayan po yung pinaka-center. Ito po ay pinakamatandang warrior na tagapagbantay ng gubat. Ayan po siya. Isa po siyang ninuno ng mga kapre at saka yung iisang mata na tagapagbantay sa kaduluduluhan ng mga bundok na hindi pa na nararating ng mga tao, pero ito po ay pinaka malakas na bantay sa larangan po ng kakahuyan. Ito naman po ay kakaiba. Ayan po yung itsura niya na kakaiba po talaga siya. Ayan po. Isa sang uri ng suso na kulay puti. Ayan po. Magandang klase po siya kasi parang itong bakal. May kasi ito parang may silver sa loob. Kaya ang itsura niya is isang uri ng suso pero uri po siya ng
Yan po yung itsura niya kasi nasa ano to sa uri ng mga engkantada or engkantado. Yan po. Yan po yung itsura, isang mata. Ito naman po ay mga buto. Ito po ay buto ng isang bawang. Pero ito po ay sabi ko na nga po ay nag-upgrade na po tayo. At parang lumilinaw na yung mga mata natin sa pagdating sa mga gamit. Yan po ay isa po siyang uri ng kalabaw. Ayan po. Kalabaw po yan. Ayan po siya sa loob. Sungay. Saka kanyang mga muka. Ito po yung ano, yung tinatawag po rito is yan po kasi ang itsura niya, kalahati. Ayan po. Para siyang uri ng isang ano kasi ito yan kasi ang gabay niya oh. Ayan po, sinag-araw na tinamaan po siya ng ano, sinag-araw po na hindi ko maano pa mawangis talaga siya, makikita po natin yan. Yan po siya, isa siyang uri ng hari ng mga kahoy, ng mga nara. Yan po, kung napapansin po yan, nara po yung sa likuran at siya po ay kulay nara po. Yan po ang itsura niya. May mga yan po yung mukha niya kasi po. Yan po, para siyang tagapagbantay ng puno ng nara. Siya po ay isang uri ng dragon. Yan po, may dragon po kasi dyan. Siya po ang hari ng mga kahoy ng nara po. Yan po, isa sang uri ng buto. Ayan po. Ayan po siya yung itsura niya. Yung isa naman po, ayan naman po. Di bali dalawa po sila para isang Bombay. Or parang Bombay kasi ang suot niya. Ayan po. Ahas kasi yung sa ulo niya na yan eh. Ito naman po is parang pintura po ito. Ayan po. Ayan po yung itsura. Pero grabe yung itsura. Talagang mababangis na klaseng mga gabay po ito. Kung mga ganito po at iatang nyo po ito sa katawan, kailangan nyo po itong dasalan at kausapin po. Kasi mahirap ito. Pag malakas po kasi ang gabay is mas matindi po dapat ang inyong pagdarasal sa kanila para sila ay sumunod sa iyo. Ayan po ang itsura kasi niya. Mataas na klaseng kalibre na gabay. Ayan po. Excuse me po. Ito naman po, isa siyang uri ng mushroom na tinamaan ng kidlat. Ayan po yung itsura niya. Mushroom po yan na tinamaan ng kidlat. Ibig sabihin, ayan po ang itsura. Sunog. Nasunog siya sa kidlat. Ayan po ang kanyang itsura na parang may pumatong na dalawang ulo. Isang ulo ng ahas, isang ulo ng agila. Ayan po. Tsaka kung gano'n naman po ang posisyon, pag tinanong po natin ng ganyan, yan po, para siyang may tinamaan siya na isang malaking nilalang na tinusok po ng pangil ng kidlat. Ayan po. Ito naman po, ito po ay isang uri ng mga bulaklak na ito po ay makikita sa mga dako na hindi pa talaga na masisilayan ng tao. Ito po ay mga bulaklak na makikita rin po natin ito pag halimbawa na tayo na po ay makadako doon sa lugar na yon. Ayan po yung mga sa dulo po, ito yung mga hindi pa nararating na mga bulaklak po. Kasi kung napapansin po natin itong bulaklak na sinasabi ko, ayan po. Ayan po yung bulaklak na sinasabi ko is para siyang lumulutang. Ayan po. Para siyang lumulutang lang sa isang pulse. Ayan po. Parang sa pulse po ba na siya ay lumulutang sa pulse. Ayan po. Kasi tubig po yung puti na yan. Yung green po na ito. Yan po yung mga bulaklak po na sinasabi ko. Ayan po yung kanyang bantay. Ayan po yung gabay. Ayan po. Nakatingala lagi yan siya. Yan po yung posisyon, nakatingala po lagi yan sa kanyang mga binabantayan na bulaklak. At nakangiti po yung matanda na yan. Matandang lalaki po yan.
Ayan po, nakasombrero po siya. Tapos nakangiti po lagi sa bulaklak na binabantayan niya. Ito naman po yung buto ng sinukuan. Ayan po. Nalaman ko po ang katotohanan po ng mga buto pala ay hindi pinapansin ng mga iba kasi nga mahihina na gamit. Hindi po. Sa katotohanan po, ang buto ng mga kalikasan po ay napakamalakas po pala sa lahat. Ito po ay may naibulong lang sa akin na ito pong mga buto ng mga kalikasan po ay mas matindi ang kanilang kapangyarihan. Lalo na kung ikaw ay malagay sa kagipitan at ito ay medyo ikaw na ay mawala ka na ng iyong wisyo or iyong ulirat, tatanggalin mo lang po ang iyong tsinelas at umapak sa lupa or sa putik at tsak po na kung sino man ang dadako sa iyong binabakuran ay sila ay mawawalan ng kapangyarihan. Umihigop po pala itong mga buto kasi nga po ang buto pala habang siya ay nakatanim, hinihigop niya lahat ng mineral sa kanyang sinasakupan at para siya ay mabilis lumaki. Yan po ang kapangyarihan at yan po ang katotohanan pagdating po sa mga buto ng kalikasan. Kaya wag po natin itong maliitin kasi nga hindi ito pinapansin mga buto. Ngayon po ay pinapaliwanag ko na po sa inyo na ang katotohanan po sa buto ng mga kalikasan ay tagahigop at kung ito'y atang sa iyong katawan at binaon mo ito or inumin mo ito, hubarin mo lang po ang iyong tsinilas at umapak ka sa lupa. Tsak na kung sino man ang nilalang na ninanais kang patayin or may gagawin sa iyo masama ay tsak siya ay mawawalan ng kapangyarihan or bisa ng kanyang mga ginagamit na mga panlaban sa ating isip. Yan po ang katotohanan po. Ito po ay buto ng sinukuan. Yan na po at pinapabot ko lang po sa inyo ang mga katotohanan pagdating sa mga kalikasan. Ito ay para po kayo po na may mga atang na ganito na may kalaban kayo na sa panig ng kaliwa o elemento at ikaw ay nasa panig ng Diyos Ama, gamitin nyo po ito at tsak po, sinasabi ko sa inyo, subok po yan. Ito pala po yung yung bago kong ginawa po. Yan po, hindi talaga magano sa camera, na sisilawan po talaga ang camera, hindi talaga niya makita. Yan po, napakaganda po niya. Maraming salamat dito kay kay Master Joel. Yan po, binigay niya po sa akin ito. Yan na po at nagawan ko ng paraan na nagawa ko na pong kwintas. Ayan po, napakaganda po niya. Ayan po, napakaganda po yung aura niya. Ayan po, maraming salamat at sana po lahat tayo na mga na mga nasa ibang bansa ay lagi po tayo magdarasal kay Ama at lagi po nating isipin na tayo po ay kailangan ng magtawag kay Ama araw-araw, gabi-gabi. Tawagin natin si Jesus at mapasakop tayo sa kanyang sugat na ipasok ka sa loob at sa ating Diyos Espiritu na bigyan ng balabal at saka tabunan ng ating hiyas na espiritu para hindi po tayo matangay sa kaliwa. Tayo po ay magpasaklong or magpapasok sa mga Diyos ng ating Diyos ng lahat, dakilang Diyos, at siya ang gumawa at siya rin ang tagalikha at tagapagpangalaga sa lahat. Ngayon po ay iingatan po natin lahat yung mga binibigay niya na biyaya at likas na yaman. Sana po hindi natin sirain po lahat ito. Bigyan din po natin ng preserve ang ibang mga pangkalikasan para po tayo sa bandang huli po ay may makakain po ang sunod na henerasyon. Huwag po nating gawing simento lahat ang ating kapaligiran. Yun na po at maraming salamat po. God bless you all.